ang mindset ng mga magulang natin sa Pilipinas at mga kapatid ay pundar, mag bili ng mga property. So alam niyo naman yung Filipino mentality, no, yung pamilya natin sa Pilipinas, lalo na wala pa akong asawa at wala pa rin akong anak sa Pilipinas. Kaya palagi akong pinapaalalanan ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko, ano, na magpundar ako sa Pilipinas. So, ang naisip ko sa loob ng 7 taon dito sa Poland, syempre, kahit papaano ay nakakapagtabi ako ng pera, nakakapagpadala sa pamilya ko or sa nanay at tatay ko kapag kinakailangan nila, ano. At syempre sa kapatid kong bunso, lalo na kung kinakailangan niya dahil nag-a-apply din yon papunta ng abroad. So sa madaling salita, yung pamilya natin hindi nila naiisip na may gastusin din tayo dito sa Poland. Kahit na sabihin na 7 taon na tayo dito sa Poland sa pakikipagsapalaran. So para dun sa mga kababayan ko rin na nandito na sa Poland, yung matatagal na, yung napipressure sa pamilya, sa mga asawa or sa mga anak ninyo. Ang mindset ko ay syempre kinakailangan yung unawain yung mga ganyang tanong ng ating mga kapatid at ng ating mga kamag-anak sa Pilipinas. Ako, sa totoong buhay, ay nagtatabi ako kahit pa paano, maliit man o malaki yung naitatabi ko dahil nga 7 taon na ako dito sa Poland. At minsan ay naiisip ko or sumagi sa isipan ko na worth it bang bumalik na lang sa Pilipinas or magstay ng pangmatagalan dito sa Poland. So kamakailan or sa paglipas ng mga taon ay nakamit ko yung mga bagay na hindi ko kayang kamitin or abutin sa Pilipinas. For example, ay naging housekeeping supervisor nga ako dito sa Poland na hindi ko naman din pinapangarap ng mga panahong nandito ako, ano, kasi nga first timer ako mag-abroad, mga kababayan, at sa komunikasyon dito sa Poland ay napakahirap pero nagawa ko pa rin. Minotivate ko yung sarili ko bilang isang hotelier graduate, ay inisip ko na mahirap yung pinagdaanan ko sa Pilipinas sa pag-aaral bago makapagtapos ng kolehiyo, bago makapunta ng Poland, ay challenging din, especially nung panahon na nag-a-apply pa lang ako kasi napakalaki ng gastos sa pagpabalik-balik sa agency, pagpunta sa medical, yung pagkain mo bawat labas, sa mga trainings na kinakailangan mong i-provide dahil requirement sa agency. So shout out sa Jobs Manila, yan yung aking agency sa Maynila nung panahong nag-apply pa lang ako papunta ng Poland. So naikwento ko lang sa inyo mga kababayan kasi pressure yung mga kamag-anak natin at pamilya natin, di ba? Dahil nga magpipitong taon na ako dito sa Poland ngayong darating na August, ay na-share ko sa inyo itong video na to or itong kwento ng katotohanan bilang isang OFW rin dito sa Poland. Ay masasabi ko na worth it yung pagstay ko dito sa Poland sa mga panahong ito. Biruin nyo na naranasan ko yung 14 zloty per room nung panahon naglilinis pa lang ako ng kwarto, ano, dito sa lugar ng Tri-City, Poland. So shoutout sa mga kababayan natin sa Sheraton, Sopot.
kung saan ay dyan ako nag-start ng aking journey dito sa Poland. Yung unang syudad na aking tinirhan dito sa Poland, kung saan ay unang silang ko dito sa Poland. So dyan ako namulat, natuto ng culture patungkol dito sa Poland. Shoutout dyan sa mga kababayan natin sa Okreshna, Sopot, Poland. So itong video na to mga kababayan ay na-share ko lang sa inyo. So bilang bahagi ng video na to, yung mga nakakapanood ng mga ganitong kwento ng buhay. So by the way, ako si Adrian mga kababayan, at nandito ako sa aking trabaho bilang isang housekeeping supervisor at last room ng aking pag-check. 20 minutes ay pauwi na ako ng bahay or pabalik na ako ng aking room mga kababayan. At nais ko lang ibahagi kasi may mga kababayan tayo na patuloy na nagtatanong kung worth it pa rin ba daw dito sa Poland sa mga panahong ito. Ang masasabi ko sa inyo, 7 taon na si Kabayang Adrian dito at nakikita nyo andito ako sa trabaho ko. O makikita nyo naman, di ba, may baby bathtub pa dito sa paahan ko. So masasabi ko sa inyo na worth it pa rin po ang Poland mga kababayan. Especially sa mga panahong ito dahil tumaas yung ekonomiya nila, tumaas yung basic salary, tumaas yung kalidad ng buhay or ng paninirahan ng mga foreign workers dito. Basta sundin lamang ninyo ang basic regulation dito sa Poland. Respeto ninyo yung kultura, yung language, yung paniniwala nila, yung religious nila, ay tiyak na tatagal at irerespeto rin kayo ng mga local people, mga kababayan. Bakit ko nasabi? Kasi isa akong independent na OFW sa loob ng 5 taon na dito sa Poland, mga kababayan. At ang mga katrabaho ko ay lokal. Nakasurvive si Kabayang Adrian ng kahit na basic language lang yung meron ako, or basic Polish lang yung meron ako. So kaya, ang tangi kong ma-share sa inyo, be positive. Be positive mga kababayan. Worth it pa rin para dun sa mga patuloy na nangangarap. Alam ko mahirap yung kwalifikasyon sa mga panahong ito. Tumaas yung qualification, naghigpit ang immigration, pero tumatanggap pa rin po sila ng OFW dito sa Poland. Sa katotohanan, gustong-gusto nila yung mga Pilipino, Indonesian, Asian or Southeast Asian. Especially Pilipino dahil yung pagiging religious natin ay Roman Catholic, mostly. Ang religious sa Pilipinas ay Roman Catholic. So dito rin sa Poland, 86 or 87% ng populasyon ay Roman Catholic. So almost the same sa Pilipinas, kaya hindi kayo mahihirapan pagdating sa religious. Kahit na pumunta kayo ng simbahan, iba yung language, pero yung ang ibig ko sabihin, iba yung language ng mass or yung pagdi-deliver ng pare, pero makaka-relate kayo kasi pumupunta ako ng simbahan paminsan-minsan kahit na Polish language yung mass, ay nakakaintindi ako kahit papaano, kahit na sa pandinig ko ay iba. Kasi alam nyo naman, pagka kinalakihan na natin, kung palagi kayo nagsisimba sa Pilipinas, ng mga panahong kabataan natin, kung naging youth ministry kayo sa Pilipinas, so mas makakaintindi kayo ng mass dito sa Poland. So ilan lamang yan sa mga pwede kong ibahagi mga kababayan bilang isang independent na OFW. So, independent mga kababayan, wala ako sa agency. Ang employer ko ay itong hotel or itong aking company or ang
nag-aasikaso ng aking dokumento ay itong general manager dito sa hotel kung saan ako nagtatrabaho, mga kababayan. Kaya yung personal na nai-experience ko bilang isang independent na OFW ay binabahagi ko dito sa video na to, mga kababayan. At least meron kayong idea para dun sa mga nagtatanong kung worth it pa rin ang Poland. Ako bilang isang OFW for 7 years or 7 taon na dito sa Poland ay worth it pa rin, mga kababayan. At masaya akong ibahagi ito or iparating sa mga kababayan ko na nangangarap pumunta at magbasa baka sakali katulad ko. Bakit ko nasabing na magbaka sakali? Kasi nagbaka sakali lang din ako, mga kababayan. Biruin nyo, first timer ako at hindi naman ako galing sa yamang pamilya sa Pilipinas. Sa katotohanan ay kumakain lang din kami ng 3 beses sa loob ng isang araw at nagpursige lang ako na makapagtapos ng kolehiyo kasi hindi ko nakikita yung sarili ko sa pagtira sa probinsya, kaya nagpursige akong magtapos ng pag-aaral kasi ayaw kong tumira dun sa lugar ng kinalakihan ng aking tatay. So ang gusto ko ay makipagsapalaran sa Maynila kung saan lumaki ang aking nanay. So yan yung katotohanan, ano. Pero hindi lang doon nagtapos sa pangarap na yon, kung saan ay nangarap din akong makalabas ng Pilipinas o makapagtrabaho abroad. At ito, nakikita nyo na ibabahagi ko sa inyo yung kwento ng buhay ko dito sa Poland bilang isang OFW. At masaya ako na proud ako na isa akong OFW dito sa Poland kahit na maraming mga kababayan ang nagbibigay ng negatibong komento patungkol sa Poland, pero sumubo kayo, lalo na sa mga panahong ito or mga taong ito. Ang Poland ay in demand, maganda ang kalidad ng pamumuhay dito. Maraming mga German ang lumilipat para manirahan dito sa Poland kasi mas kalidad yung buhay dito sa Poland sa mga taong ito. Bakit ko nasabi? Kasi 7 taon na ako dito sa Poland at isa akong independent na OFW at ang aking company ay German, mga kababayan, based dito sa Poland. So, para doon sa mga Pilipino na gustong mapanood yung kwento ng ganitong buhay or buhay Poland, panoorin nyo yung mga simpleng video ko kahit na alam kong boring sa iba. At least meron kayong idea na makukuha kahit na ilang porsyento lang patungkol dito sa Poland. At ang lahat ng yan ay base sa aking experience dito. So hindi ko kayang magmayabang or magmalaki sa inyo dahil wala naman akong kaya pang ipagmalaki at ipagmayabang, mga kababayan. So yung mga ganitong video ay isang gabay nyo lamang at kasagutan para dun sa mga kababayan ko na nais ding magtrabaho or maging OFW dito sa Poland. So once again, nag-start ako bilang cleaner dito sa Poland at hindi ko kinakahiya yan. Way back 6 years ago, cleaner ako dito, mga kababayan, for 2 years. Nag-waiter, nag-bartender, part-time waiter, cleaner sa Airbnb, sa mga catering, ano. At sa ngayon ay isa na akong supervisor o housekeeping supervisor sa tulong na rin ng mga local people na nakakatrabaho ko dito sa Poland sa mga nakaraang taon, mga kababayan. Kaya isang tips at idea nyo na rin yan, ano, para dun sa mga kababayan kong matatagal na rin dito sa Poland. So once again, mga kababayan, maraming salamat at ito yung kasagutan ko sa kwento ng aking buhay dito sa Poland sa loob ng 7 taon at worth it
worth it pa rin po ang mag-Poland. And God bless mga kababayan.